Sa kabundukan ng Costa Rica, ibinaba ng isang helicopter ang isang pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Dr. Morbius sa pasukan ng kuweba. Si Morbius ay may bihirang sakit sa dugo at nangangailangan ng mga tungkod para makalakad, kaya hiniling niya sa kanyang team na i-set up ang bitag na dinala nila. Pagkatapos ay lumapit siya at itinaas ang kanyang dumudugong kamay upang akitin ang lahat ng paniki sa kuweba sa bitag. Ang koponan at ang piloto ay tumakbo sa takot, ngunit si Morbius ay naghihintay lamang. Nagsimula ang lahat 25 taon na ang nakalilipas sa Greece. Ang batang si Morbius ay nakatira sa ospital, kung saan ipinakilala siya ni Dr. Nicholas sa isang batang lalaki na nagngangalang Milo. Ang parehong mga bata ay dumaranas ng parehong bihirang sakit sa dugo at agad itong nagkasundo, na nagbabahagi ng parehong nais na maging normal. Habang nag-uusap sila, biglang nag-malfunction ang makina ni Milo at nahimatay siya. Kumuha si Morbius ng spring mula sa kanyang panulat upang mabilis na ayusin ang makina at agad na nagising si Milo. Si Nicholas ay labis na humanga sa katalinuhan ni Morbius at nagpa siya na ipadala siya sa isang eksklusibong paaralan sa New York, ngunit tinanggap lamang ito ni Morbius pagkatapos mangako si Nicholas na aalagaan si Milo. Bago umalis, sumulat si Morbius kay Milo na nangangakong makakahanap siya ng lunas para sa kanilang sakit. Ang liham ay hindi sinasadyang nahulog mula sa mga kamay ni Milo at hinanap niya ito, at natuklasan lamang na binabasa ito ng mga bully at pinagtatawanan siya mula sa kalapit na paaralan. Sinimulan ng grupo na bugbugin si Milo, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Nicholas at tinakot sila bago sila magdulot ng malubhang pinsala, at kailangan niyang pigilan si Milo sa pagsisikap na makaganti rin. Nakuha ni Morbius ang kanyang doctoral degree nang siya ay naging 19 at kalaunan ay bumuo ng isang artipisyal na dugo na nagligtas ng milyon-milyong buhay. Nais ibigay sa kanya ng hari ng Sweden ang Nobel Prize, ngunit tinanggihan niya ito dahil aksidente niyang natuklasan ang artipisyal na dugo habang sinusubukang maghanap ng lunas para sa kanyang karamdaman. Bumalik sa kasalukuyan, bumalik si Morbius sa kanyang trabaho sa ospital, kung saan nilapitan siya ng kanyang katrabaho na si Dr. Martin upang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Habang nagpapatakbo ng ilang pagsubok sa kanya, nagtanong siya tungkol sa nakatutuwang proyekto ni Morbius na i-remix ang DNA ng tao sa DNA ng paniki na pinondohan ni Milo. Nagkunwari si Morbius na hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit inihayag ni Martin ang tangke ni Morbius na puno ng mga Colombian na paniki, kaya ibinahagi niya ang katotohanan. Ang mga paniki na ito ay ang tanging mga mammal sa Earth na eksklusibong kumakain ng dugo, kaya iniisip ni Morbius na ang kanilang espesyal na laway ay maaaring solusyon upang gamutin ang kanyang karamdaman. Si Martin ay nag-aalinlangan sa ideya at nag-aalala tungkol sa mga moral sa likod ng naturang eksperimento, ngunit si Morbius ay nagpapatuloy at sinubukan ang kanyang bagong serum sa isang daga. Sa kasamaang palad, namatay ang kawawang daga. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga pasyente ni Morbius ay nagsimulang magkaroon ng seizure, kaya't sila ay nagmadali sa kanyang silid at walang pagpipilian kung hindi patulugin siya sa coma upang iligtas siya mula sa isang posibleng stroke. Nang muling suriin ni Martin ang lab, nagulat siya nang makitang gumagalaw ang daga, ibig sabihin gumagana ang serum. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong si Morbius kay Milo upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang tagumpay at humingi ng karagdagang pera. Dahil hindi legal ang eksperimentong ito, kailangan niyang gawin ito sa mga lugar gaya ng internasyonal na dagat, at malugod na babayaran ni Milo ang lahat kung mangangahulugan ito ng paghahanap ng lunas. Pagkalipas ng ilang araw, isinama ni Morbius si Martin sa paglalakbay sa internasyonal na dagat. Nakagawa si Morbius ng bago, mas advanced na serum at ini-inject ito ni Martin sa gulugod ni Morbius. Itinali niya rin siya habang nagsisimulang manginig ang katawan nito. Sa sandaling iyon, isang tripulante ang pumunta sa lab upang suriin sila at habang nakikipagtalo sa kanya si Martin, nagawang makalaya ni Morbius. Pumasok si Martin at ang gwardya sa isolation room at laking gulat nila nang matuklasan si Morbius na gumigapang sa kisame na may halimaw na mukha. Sinubukan ng gwardya na barilin siya, ngunit si Morbius ay gumagalaw ng napakabilis at tumalon sa kanya upang kainin siya habang hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Martin na huminto. Biglang nagsimulang tumunog ang alarma ng barko at ang mga sensitibong tenga ni Morbius ay sumakit kaya nagsimula siyang magpanik at sirain ang isolation room. Dumating ang iba pang security crew at sinubukan silang pigilan ni Martin, ngunit itinulak nila siya, pinatumba siya sa proseso. Sa sandaling iyon, nagawa ni Morbius na basagin ang salamin at tumalon palabas ng silid upang ipakita ang kanyang mga bagong kapangyarihan ng vampira,
na nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa mga bala at kumilos ng mabilis upang patayin ang mga gwardya ng walang awa. Ang ilang mga nakaligtas ay tumakas at nilock ang pinto, gayunpaman, si Morbius ay makapangyarihan na ngayon at madaling nasira ito. Pagkatapos ay gumapang muli si Morbius sa kisame, ginagamit ang kanyang bilis upang hulihin ang mga gwardya isa-isa at patayin silang lahat. Nang ang buong crew ay patay na at si Morbius ay nakakain na ng sapat, ang kanyang katawan ay nag-transform pabalik sa kanyang hugis tao, kaya siya ay nagmamadaling tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Malinaw na sa wakas ay gumaling na siya. Pagkatapos, tinitiyak ni Morbius na ayos lang si Martin at sinusuri ang mga surveillance camera. Siya ay labis na nabalisa nang makita kung ano ang kanyang ginawa at siya ay sumuka, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng isang emergency call, kinuha ang mga serum at tumalon sa dagat. Kinaumagahan, dalawang ahente ng FBI ang dumating sa barko upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen, ngunit sa kasamaang palad, tinanggal na ni Morbius ang lahat ng mga record ng seguridad at si Martin ay wala pa ring malay. Ang kaso ay lumitaw sa lalong madaling panahon sa balita na nakita ni Nicholas at Milo. Maya-maya, bumalik si Morbius sa ospital at pagkatapos suriin ang kanyang mga pasyente, pumunta siya sa kanyang lab upang iwanan ang mga serum. Sa lalong madaling panahon nagsimulang magbago muli ang kanyang katawan, kaya nagmamadali siyang pumasok sa refrigerator upang inumin ang artipisyal na dugo na kanyang nilikha, sa paraan upang makakain siya nang hindi na kailangang pumatay ng sinuman. Susunod, sinimulan niyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Siya ay mabilis, matipuno, kayang umakyat ng kahit ano, at tumalon sa lahat ng dako. Nang pumasok siya sa tangke kasama ang mga paniki, lumipad ang mga ito sa paligid niya ng may paggalang, at naramdaman ni Morbius ang pagiging pamilya sa kanila. Natuklasan din niya na nakagawa siya ng echolocation tulad ng isang paniki, kaya sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng bola sa paligid ng silid at sinalo ito ng nakapikit. Sa kasamaang palad, ang mga kapangyarihang ito ay tumatagal lamang hanggat siya ay nakakakain. Ang artipisyal na dugo ay nagpapanatili sa kanya na matatag sa loob ng 6 na oras, ngunit ang oras ay nagiging mas maikli at alam niyang kakailanganin niya ang tunay na dugo sa lalong madaling panahon. Para masubukan pa ito, nagkulong siya sa isang nakahiwalay na silid. Makalipas ang ilang oras, bumisita si Milo at nakita siyang sobrang nanghihina. Humingi ng dugo si Morbius sa pamamagitan ng pagsusulat nito sa salamin gamit ang sarili niyang dugo, kaya dinalhan siya ni Milo ng ilang bag mula sa freezer. Sa sandaling makakain siya, gumaling si Morbius at lumakas muli, at namangha si Milo sa lunas na ito. Gayunpaman, nang humiling si Milo na magpa-inject din, sinabi sa kanya ni Morbius na nagkamali siya at ang lunas na ito ay isang sumpa. Patuloy na nagpupumulit si Milo kaya naging agresibo si Morbius at pinalaya siya. Samantala, sa wakas ay nagising si Martin at binisita siya ng mga ahente ng FBI na nagpapakita sa kanya ng mga nakakagambalang larawan ng mga bangkay sa barko. Gayunpaman, nagpanggap si Martin na hindi niya naaalala ang nangyari noong gabing yun. Mamaya sa gabi, isang nurse ang nagtatrabaho ng gabi at napansin ang mga ilaw na kumikilos ng kakaiba. Nagsimula siyang tumakbo palayo sa takot, ngunit nahuli pa rin siya ng isang vampira na nilalang na pumatay sa kanya. Nang matagpuan ang bangkay sa umaga, nagulat si Morbius tulad ng kanyang mga katrabaho at iniisip na maaaring nagawa niya ito. Sa pagtatanong sa kanyang sarili, tumakbo si Morbius sa lab at kumuha ng ilang packing bag ng dugo bago umalis. Sa kanyang paglabas, nakaharap niya ang mga ahente ng FBI na nagtatanong tungkol sa mga eksperimento at nagpasyang arestuhin siya. Agad na ipinagtanggol ni Morbius ang kanyang sarili at pinatumba sila sa ilang hakbang lamang, pagkatapos ay nakatakas siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan habang umiiwas siya sa mga bala mula sa isang pulis. Nakarating siya sa bubong ng ospital at laking gulat niya nang maramdaman ang hangin mula sa aircon na mas malakas kaysa karaniwan, ngunit bago niya masubukan kung ano ang ibig sabihin nito, inaresto siya ng mga ahente. Sa Manhattan Detention Center, pinahihintulutan si Morbius na panatilihin ang kanyang mga tala at ginagawa niya ang matematika upang matuklasan ang kanyang oras ng pagpapakain mula sa bawat 6 na oras ay naging 4 na oras 22 minuto na lang. Nang dalhin siya sa interrogation room, pinusasan siya sa mesa at pumasok ang mga ahente na may dalang holy water kung sakali. Sinisisi nila siya sa mga pagkamatay sa barko at pati na rin sa nurse, ngunit nagsisimula ng mawala ng kontrol si Morbius at hiningi ang kanyang bag na may mga peking dugo. Hindi siya sineryoso ng mga ahente at pinabalik siya sa kanyang selda.
Nang maglaon, si Morbius ay binisita ni Milo na nag-aalok ng kanyang suporta at nagbibigay sa kanya ng isang bag ng artipisyal na dugo bago siya umalis. Gayunpaman, napansin ni Morbius na nakalimutan ni Milo ang kanyang tungkod at natuklasan ang katotohanan. Ninakaw ni Milo ang serum at nag-inject sa sarili nito at siya din ang pumatay sa nurse. Sa sandaling makalabas na siya, huminto si Milo sa pagpapanggap na siya ay may kapansanan at lumayo ng may perpektong reflexes. Galit na galit, ininom ni Morbius ang dugo at nag-transform sa kanyang vampiric form upang makatakas sa cell sa pamamagitan ng bintana. Pagkatapos ay tumalon siya sa buong lungsod at ginamit ang kanyang echolocation upang marinig ang pag-atake ni Milo sa may-ari ng isang pahayagan. Agad na sumugod si Morbius upang harapin si Milo sa kalye na tinatawag siyang halimaw. Gayunpaman, sa palagay ni Milo ay kamangha-mangha ang kapangyarihang ito at sa wakas ay magagawa na nila ang anumang gusto nila. Kaya inatake niya si Morbius para alisin siya sa kanyang likuran. Isang matinding labanan ang naganap at habang ang mga vampira ay gumagalaw upang umatake sa isa't isa, sila ay nauwi sa pag-crash sa istasyon ng subway na naging sanhi ng mga mamamayan na tumakbo sa gulat. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga atake, ipinagdiwang ni Milo ang katotohanang nagbago sila, ngunit nangako si Morbius na gagawa siya ng paraan para ayusin ito. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang mga pulis upang arestuhin silang dalawa. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Milo at pinatay silang lahat sa ilang segundo bago gumawa ng isang maliit na sayaw ng tagumpay. Susunod, muling inatake ni Milo si Morbius habang papalapit ang tren. Ramdam ni Morbius ang mabilis na hangin na dulot ng tren at tumalon sa harap nito para lumipad sa mga lagusan at makatakas. Kinabukasan, naramdaman ni Martin na parang may sumusunod sa kanya sa buong lungsod. Kaya pumasok siya sa isang tindahan para tumakas sa likod ng pinto. Ang sumusunod sa kanya ay isang ahente at nagawa niyang takasan siya sa maraming tao. Sumakay si Martin sa bus at nakita sa pahayagan na si Morbius ay isang wanted na lalaki, kaya lang bigla itong sumulpot sa likuran niya. Naniniwala siya sa kanya nang sinabi niyang kinuha ni Milo ang serum at siya ang aktwal na pumatay sa kanila. Pagkatapos ay bumaba sila ng bus upang huminto sa isang cafe. Habang nag-uusap sila, narinig ni Morbius ang dalawang kriminal na nagbabanggit ng isang lab, kaya humingi siya kay Martin ng ilang bagay bago sila sundan. Matapos kunin ang artipisyal na dugo na nakuha ni Martin para sa kanya, nahanap ni Morbius ang mga kriminal sa loob ng isang lab kung saan gumagawa sila ng peking pera. Nang magiliw niyang hilingin sa kanila na ibigay sa kanya ang kanilang lab, sinubukan siyang salakayin ng isang thug gamit ang isang kutsilyo. Ngunit binali ni Morbius ang kanyang kamay at tinakot silang lahat habang tinatawag niya ang kanyang sarili na Venom. Habang ginagamit ni Morbius ang mga piraso ng mga makina sa pag-imprenta upang gawin ang mga device na kailangan niya upang gamutin ang pagiging vampira niya, naghahanda si Milo para sa isang night out. Pagkatapos sumayaw sa paligid ng apartment habang nagbibihis, pumunta siya sa isang nightclub at nanligaw sa isang magandang babae. Ngunit sinabi ng isang lalaki na una niyang nakita ito at itinulak siya palayo. Kinontrol ni Milo ang kanyang kapangyarihan at umalis, gayunpaman, naghintay siya sa labas at nang lumabas ang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan, pinatay niya silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Martin sa laboratorio ng ospital ni Morbius para kumuha ng ilang gamit at nadatnan si Milo doon na hinihiling ang kanyang kaibigan. Nanunumpa si Martin na hindi niya alam kung nasaan si Morbius at pinaalis siya. Samantala, ang mga ahente ng FBI ay pumasok sa lugar ni Martin, ngunit wala siya doon o ang kanyang pusa. Pagkatapos ay ipinahayag na si Martin ay nagtatago kasama si Morbius sa bagong lab at dinala niya ang kanyang pusa. Habang sinusubukang pakainin ito, hindi niya sinasadyang nahiwa ang kanyang daliri at kailangang magsikap si Morbius na huwag mag-react sa amoy ng kanyang dugo. Pagkatapos, nagsasaluhan sila sandali sa bubong at naghalikan. Hindi nila namalayang pinagmamasdan sila ni Milo mula sa malayo. Kinaumagahan, nahanap ng mga ahente ng FBI ang mga patay na lalaki sa labas ng bar at tiningnan ang mga security camera upang matuklasan na si Milo ang aktwal na mamamatay tao. Nakita ni Nicholas ang update sa balita at pinuntahan niya si Milo, hinihiling sa kanya na ihinto ang pagpatay ng mga tao. Pagod na si Milo sa pakikiramay ng doktor at pagkatapos ituro si Morbius na palaging paborito, inatake niya si Nicholas na iniwan itong malubhang na sugatan. Samantala, nagawa ni Morbius na bumuo ng isang gamot para gamutin ang katawan ng vampira. Gumawa siya ng 2 bote, isa para kay Milo at isa para kay Martin na gagamitin sa kanyang sarili pagdating ng panahon.
Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nicholas na humihingi ng tulong at nagmamadali siyang pumunta sa apartment ni Milo. Sa kasamaang palad, nagawa lamang ni Nicholas na magmakaawa kay Morbius na pigilan si Milo bago mamatay. Kasabay nito, kinidnap ni Milo si Martin at pinapasabi niya ang pangalan ni Morbius hanggang sa marinig niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Matapos mahanap ang kanilang lokasyon gamit ang kanyang echolocation, lumipad si Morbius sa lungsod at nahanap si Martin sa isang bubong, duguan dahil sa pinsala na ginawa ni Milo. Gusto niyang kainin siya ni Morbius upang mamatay siya bilang kapaki-pakinabang, ngunit hinalikan siya ni Morbius na naging sanhi ng pagtulo ng isang patak ng dugo nito sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon namatay si Martin, kaya sumuko si Morbius sa kanyang galit at kinain siya. Pagkatapos ay lumitaw din si Milo sa bubong, kaya tumalon si Morbius sa kanya at parehong nahulog sa gilid. Sa kanilang pagbaba, ang mga vampira ay patuloy na umaatake sa isa't isa at bumagsak sa isang gusali ng ilang beses bago sila magsimulang bumagsak muli. Naghatid si Milo ng matinding pag-atake kay Morbius na naging dahilan upang mapunta siya sa isang platform, kung saan hinawakan niya ito sa binti at ibinato sa isang kumikinang na signboard. Nang muling bumagsak si Morbius, tumalon si Milo sa kanya at kinaladkad siya laban sa isang gusali bago sila tumama sa kalye, para lamang tumama sa mga semento at mapunta sa isang lagusan. Habang si Milo ay tumetawa na parang baliw, nagpapadala si Morbius ng malakas na echolocation wave sa tunnel gamit ang kanyang boses at pagkatapos ay sa tubig gamit ang kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang hukbo ng mga paniki upang tulungang tumayo si Morbius, at nang subukang patayin siya ni Milo gamit ang isang matulis na bakal, ipinadala ni Morbius ang mga paniki papunta sa kanya. Habang pinipigilan ng maliliit na hayop si Milo, lumapit si Morbius sa kanya at itinurok sa kanya ang gamot, dahilan upang maging tao muli si Milo at humingi ng tawad bago mamatay. Sa sandaling iyon, dumating ang mga ahente ng FBI kasama ang mga pulis, kaya nagtago si Morbius sa mga paniki upang ligtas na lumipad palabas ng tunnel. Samantala, sa bubong, nagising si Martin at ipinahayag na isa na rin siyang vampira. Maya-maya, isang mahiwagang spell ang nagpabagsak sa kaaway ni Spider-Man na si Vulture sa lokal na bilangguan. Dahil galing siya sa ibang universe, walang nakakaalam kung sino siya at agad siyang pinakawalan ng mga pulis. Di nagtagal, nagawa ni Vulture na gawin muli ang kanyang costume na kontrabida at nilapitan si Morbius para hilingin na makipagtulungan sa kanya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!